Sa aking maganda at butihing guro, at sa mga masayan at kooperatibong mga kamag-aral, magandang umaga. Naway sa maikling sandaling ito ay may pahayag kong aking saloobin sa lumalalang sitwasyon sa ating bansa. Isa sa pinakamalalang problema na nararanasan sa ating bansa ay ang kahirapan. Bakit nga ba laganap ang kahirapan sa ating bansa? Bakit maraming dumaranas ng isang mahirap at salat na pamumuhay? Masasabi bang maunlad na bansa ang Pilipinas? Sa inyong palagay, tayo ba ay nasa isang maunlad at hindi kapos na antas ng pamumuhay? Marami tayong pangangailangan na hindi masolusyonan ng gobyerno. Tayong mga Pilipino ay nahaharap ngayon sa isang matinding krisis. Namumuhay tayo ng salat sa mga pangunahing pangangailangan upang tayo ay mamuhay ng matiwasay. Taon-taon ay mas lumalala pa ang problema ng ating bansa na hindi masolusyonan dala ng kahirapan. Isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang mga korap na opisyal ng gobyerno. Mayroong ibang opisyal na kinukuha ang kaban o pondo ng ating bansa na para sana sa ikauunlad ng ating bansa at ng mamamayang Pilipino. Ngunit napupunta sa bulsa ng mga opisyales. Kung kaya naman mas ramdam natin ang krisis. Isa pang dahilan ang kawalan ng mapapasukan ng trabaho ng mga tao kasabay ng sunod-sunod na pagtaas ng bilihin. Paano makararanas ng isang matiwasay na pamumuhay kung ang mga pangunahing pangangailangan pa lamang ay hindi na natin matustusan? Isa pang dahilan ay ang katamaran at maling paghugali ng ibang mga Pilipino. Ang katamaran ang nangunguna sa mga dahilan ng paghihirap ng mga tao. Wala silang tiyaga na maghanap ng mga posibleng paraan kung paano nila iaangat ang buhay nila sa kahirapan na kanilang tinatamasa. Ang mga oportunidad ay nababaliwala dahil ang mga tao ay nakukontento na sa salat nilang pamumuhay. Tayo ay kumilos at humanap ng paraan upang kahirapan ay maiwasan.